His record stands at 61 wins, 7 losses, 2 draws, with 39 wins coming by way of knockout. Here is the icon of the sport and future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only 8-division champion of the world, introducing the one and only Manny Pac-Man Pacquiao! And the current undefeated WBO welterweight champion of the world, introducing Terrence Bud Crawford! Paano nga ba dinurog ni Manny Pacquiao ang legasiya ni Crawford nung ito ay nasa top rank promotion pa? Nung itong si Terrence Crawford ay nasa poder pa ng top rank promoter na si Bob Arum, ay isa po itong si Terrence Crawford sa mga boksingerong malaki ang potensyal na maging superstar sa hinaharap. Noon pa man ay nakitaan na ng husay itong si Terrence Crawford, bagay na pinahalagahan ni Bob Arum, kaya hindi nito basta-basta na iniwan ang isang Terrence Crawford kahit malaki na ang kanyang nalulugi sa bawat laban ito. Simula kasi nang magkamali ng hakbang si Bob Arum patungkol sa pagpapasikat kay Crawford, ay humina ang demand ng pagiging boksingero nitong si Crawford. At ito na nga, ay nung iniwas ni Bob Arum si Crawford na harapin ng isang Manny Pacquiao. Si Crawford po kasi talaga ang makakalaban noon ni Pacquiao para depensahan ang kanyang WBO World Title Belt. Pero sa di malaman-laman na pagkakataon, ay lumabas ang pangalan nitong si Jeff Horn bilang makakalaban di umano ni Pacquiao. Lubos na nagulat itong si Pacquiao dahil sa akala niya ay itong si Crawford na ang kanyang makakalaban sa wakas. Kaya lamang ay nabago ang pangalan ng kanyang kalaban, bagay na pinag-usapan noon. Alam ni Bob Arum na dudurugin lamang ni Pacquiao ang batang si Terrence Crawford. Kaya para maiwasang masira ang kanyang magiging cash cow para sa top rank promotion, ay kaya naman po ay naging stepping stone itong si Jeff Horn para makuha ang titulo sa kamay ni Pacquiao. Inisip ni Bob Arum na maniniwala ang mga lehitimong mga boxing fans na kayang talunin itong si Crawford ang isang Manny Pacquiao, dahil sa tinalo nga naman itong si Crawford ang tumalo kay Pacquiao nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng knockout. Pero ito pala ang naging resulta ng pagbaba ng demand ng pagiging boksingero nitong si Crawford, dahil sa marami po kasing nakahalata na iniwasan lamang nitong si Crawford ang makalaban ang isang Manny Pacquiao. Kaya naman kung mapapansin niyo po mga idol, ay puro pambabatikos ang inaabot nitong si Pacquiao sa bunganga ni Crawford, na kung saan ay sinabi ni Crawford na para sa kanyang mga mata ay hindi di umano tunay na kampyon ng isang Manny Pacquiao, kahit na sinasampal na nga sa kanya ang legasiya na nagawa nitong si Pacquiao. At ito na nga ay ang pagiging 8-division world champion at ang 5-division lineal world champion, the oldest welterweight world champion, at ang pagiging the longest pound-for-pound fighter dito sa kasaysayan ng boxing. At sa naganap na laban ng Crawford at Canelo, ay nagbigay ng suwestyon si Pacquiao para sa ikapapanalo di umano ni Crawford. Ayon kay Pacquiao, ay ang speed at footwork ang paraan para maipanalo ni Crawford ang laban kontra sa halimaw at undisputed super middleweight world champion na si Canelo Alvarez. Di sinang-ayunan ni Crawford ang sinabi na ito ni Pacquiao, at sinabing baliwala ko na ang speed at footwork kung mahusay sa paggamit ng timing ang kalaban. Parang sinasabi ni Crawford na timing lamang ang kanyang gagamitin sa laban. Pero kung inyong nakita mga idol, di ba ang bilis ng suntok at ang paggamit ng footwork ang talagang namagitan sa laban para talunin ni Crawford ang isang Canelo Alvarez. Sadyang pikon na pikon lamang talaga itong si Crawford sa ating kababayan na si Pacquiao, dahil sa ito ang sumira noon ng kanyang legasiya noong itong si Crawford ay nasa top rank promotion pa. Pero kung natuloy kaya ang laban nitong si Crawford at Pacquiao mga idol, ay sino kaya sa dalawang ito ang mananalo sa laban? I-comment nyo na po yung magiging komento mga idol, para sa gayon ay atin yung mapag-usapan dito sa ating comment section. At ihahain ko muna po sa inyo mga idol ang bersyon ng makakalaban sana ni Terrence Crawford. At ito na nga, ay nung makalaban nitong si Pacquiao ang WBO welterweight world champion na si Jesse Vargas, na kung saan ay kayo rin po ang makapagsasabi kung uubra nga ba si Terrence Crawford kung ganitong Pacquiao noon ang kanyang makakalaban. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao.
dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok. Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng madiding suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makakuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jessie Vargas na makakuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan na mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jessie Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga madiding suntok sa ating kababayan. Di naman inaayaan ni Pacquiao na mangyari ito. Kaya naman malalakas na suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan. Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa
dahil sa pares po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol, dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa mukha ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban, na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas, dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan. Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas, na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez, na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato. Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas, sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez, kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao.
Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jessie Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jessie Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito'y dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan itong si Pacquiao. Pero hindi po may epektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jessie Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung paano niya nga ba ito maisasagawa. Dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagmistulang bata na si Jessie Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jessie Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng kanilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampiyon na si Jessie Vargas.
Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatabang malalakas sa suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title Belt.